Mahal kong mga kapwa Pilipino, ako po ay mayroong ibabahagi sa inyo na isang salita ng Diyos na naaangkop sa ating panahon ngayon. Kung atin pong babasahin ang 1 Corinthians chapter 15, verse 33, sabi dito, "Do not be misled, bad company corrupts good character." Ngayon po, parang nakikita talaga natin itong sinabi ng ating Panginoon na dati maganda ang ugali, nagigisyang masama. Ano po ba ang dahilan? Bakit nagkakaganyan ang ibang tao sa atin, lipunan? Alalahanin natin, isang bansa tayo, kapwa Pilipino, na parang wala na tayong katahimikan. Away dito, away doon. Pagnanakaw dito, pagnanakaw doon. Grabe na po ang nangyayari sa ating lipunan. Yung kapwa natin mahihirap, lalong naghihirap. Yung mga nasa pwesto, lalong nagkakamal ng kayamanan. Nasaan ang hustisya ng bayan? Ano na kayang nangyayari? Dati mabuti, nagigisyang masama. At ngayon, ito na, gusto nang sakupin ang lahat ng kayamanan sa ating bansa. Pati ang power, ang poder na pinag-aagawan na wala na tayong kapayapaan. Ang korupsyon na nangyari, nagsama-sama yung dating hindi korap, nagsama-sama ang mga korap. Isa pa po ang nakikita ko sa ating bansa. Masamang tao, nakikita na natin na masama, pinatutuhanan ng ating mga mata, na ating mga nakikita. Magnanakaw, mamamatay tao, minumura ang may kapal, porket kababayan, alam na nilang mali. Dati siyang mabuting tao, pero tingnan mo, kumakampi na sila sa masama. Hindi ko talaga maintindihan bakit kaya. Ito po ay base lang sa aking pananaw. Dahil sa nababasa ko at nakikita ko sa mga balita, ngayon nga, problema dito, problema doon, na walang katapusan. Sinong apektado ngayon? Yung ating mamamayang maliliit. Kawawang bansa. Kampi-kampi sa kasamaan. Ano na kayang mangyayari sa atin kung wala nang tigil ito? Agawan ng pwesto. Ewan ko ba? Ito po ang aking pananaw. Kaya ako minsan nagkakagulo, nagkakaroon ng rally. Dahil
ang tao hindi na makatiis sa mga naranasang paghihirap, dagdag pa pangdaigdigang krisis ng itong ating gasolina, diesel, kerosene, mga gasol na yan. Sobrang na ang taas ng halaga na halos hindi na kaya ng ordinaryong mamamayan. Grabe. Ano pa ba ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang bansa natin? Ito po ba ay dahil sa politika? Alam natin ang politika, nandyan ang debate, argumento, hindi pagkakaunawan, kung minsan may pagbabanta at kung minsan ay may patayan na nagaganap. Tingnan mo, bakit nangyayari yan sa ating lipunan? Kung ikay matinong tao, gagawin ba yon? O mahalin mo yung kapwa mo? Hindi po ako nagsisermon, hindi po ako ministro, hindi po ako pastor, hindi po ako pare. Isang ordinaryong Pilipino lang po ako na nagmamasid ng pangyayari sa ating lipunan. Kailan kaya ito matatapos? Ano po ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganito? Greediness, kasakiman, ano pa, katakawan. Yan ang dahilan ng kaguluhan ng ating bansa. Ipagdasal po natin, naway amang makapangyarihan sa lahat. Bigyan mo po ng katahimikan ng aming bansa. Naway basbasan mo ng iyong pag-ibig ang mga namumuno sa amin. Na huwag na po sila mag-away-away. Pagkus magtulungan. Dahil ang naapektuhan po, hindi naman po sila, Ama. Kami pong maliliit ang naapektuhan sa kanilang mga ginagawa. Kami pong bribadong mga mamamayan, Ama, hindi naman po kami nagnanakaw ng kabanang yaman. Sila pong mga nasa pwesto, Ama. Sinusumbong ko po ito sa iyo, Ama. Dahil sobrang na po ang naranasan ng aming mga kapwang Pilipinong naghihirap sa ngayon. Naway, Ama, patagin mo ang aming bansa ng iyong pag-ibig. Alisin mo po ang puot sa mga namumuno sa amin. Ang katakawan sa lapi at sa pwesto. Bigyan mo po sila ng katahimikan, ang kanilang puso at ang kanilang isipan. Naway, Ama, mangyari po ang aming hinihiling sa iyo. Dalangin ko po ito sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, na aming Panginoon. Amen.